First Peter chapter 1, verse 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Verse 2 kayo po. Elect according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctification of the Spirit, and obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4. To an inheritance incorruptible and undefiled, that great eternally preserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to reveal in the last time. Verse 6. wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in happiness through manifold temptations. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Verse 8. Whom I have not seen you love, behold, you will not see him not, yet believing, behold his glory unspeakable and full of glory. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Verse 10. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied the grace that should come unto you. Searching what manner of time the Spirit of Christ, which was in them, did signify when it testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow. Verse 12. Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they minister the gifts, which are according to you by them which has called to you as one those sent down from heaven, sent down from heaven, and the angels desire to look into. Wherefore gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelations of Jesus Christ. Verse 14. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance. But as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. 16, sabay-sabay po tayo, ready, with. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Tayo po lahat ay umuko, pumigit, tayo po manalangin. Mapagpala namin Diyos, Diyos ama namin sa langit. Muli kami po ay nagpupurit ng papasalamat sa inyo pong kabutihan, katapatan, kadakilaan na inyo pong ginawa sa amin. Salamat kami po ay inyo pong binigyan ng kaligtasan, katiyakan ng langit. Salamat sa napakagandang pangako at sa napakaganda na aming pong hinaharap sa araw po ng bukas. Na kami po ay tatahan sa bagong langit at sa bagong mundo. New heaven and new earth, ito po ang aming inaasahan na kung saan ay wala pong maninirahan na anumang uri ng kasalanan, na talagang ang maninirahan na lamang po doon sa new heaven and new earth ay mga Kristiyano, mga lingkod mo po, mga inyo pong anak. Salamat po sa hapong ito na muli kami po ay makakapakinig at makakapag-aral ng inyong banal na salita. Tunay na ito po ay nagbibigay sa amin ng kagalakan, ito po ay nagbibigay sa amin ng pag-asa, ito po ay nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya sa aming pong buhay, dalangin ko po aming Diyos na talagang lagi kami makinig ng inyong pong banal na salita at ito po ay aming pong pagbulay-bulayan araw at gabi. Muli, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Wala po akong ibang hinahangad kundi ikaw siya makita, maluwalhati, maparangalan. Gamitin mo po ako na maging instrumento para sa ikatitibay ng mga kapatiran po dito sa mataas na kahoy. Banal Espiritu, puspusin mo po ang bawat isa. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa mapagpalang hapon po, ating pong tingnan ang Luke 22 verse 31-32. At dito po natin kukunin ang title ng mensahe po this afternoon. Ang sabi po ng Luke 22 verse 31, And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Verse 32, But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Mga kapatid, mga minamahal, strengthen thy brethren. Ito ang kapiling-pilina ng Panginoong Jesus kay Peter.
At sana sa aking pong buhay, sana nga po ay ako po ay gamitin ng Diyos para sa inyo pong ikatitibay. Na sana ako po ay maging instrumento. Na sana, I pray na huwag po kayong matitisod sa akin. Mga kapatid, mga minamahal, ang nais ng ating kaaway na talaga ang mga tao, ang mga Kristiyano, ay hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Na ang nais ng ating kaaway, sundin natin yung ating mga sariling kagustuhan. Nais ng ating kaaway na tayo ay hindi maging kagamit-gamit sa gawain ni Kristo, sa gawain ng Diyos. Na talagang nais ng kaaway na mga tao ay maging abala sa mga pagmundong bagay. Na mga tao ay maging abala sa napakaraming bagay upang ang mga taong ito ay hindi makapaglingkod sa tunay na Diyos, buhay at makapangyarihang Diyos. Na talagang nais ng kaaway natin tayo po ay sirain. So kaya, nandun po yung tagubilin ng ating pong Panginoon Jesus kay Peter, strengthen thy brethren. Na talagang palakasin, patibayin ang mga kapatiran ng iyong mga kapatid. At ang sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, ito po yung purpose ng mga kapastoran. Sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers, verse 12, for the perfecting of the saints, para sa ikatitibay ng mga banal. So, kami po ay nandito, instrumento po kami upang kayo po ay tumibay for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, ganun pa man, kayo po ay titibay, kayo po ay lalago. I pray tulungan ninyo ang inyong mga sarili. I pray tulungan niyo po ang inyong mga sarili na kayo po ay tumibay, lumago sa pananampalataya sa ating pong Panginoon Jesus. Na kami po, kahit anong gawin namin pangangaral po dito sa unahan, sa likod ng pulpitong ito, pero kung hindi nyo rin naman po tutulungan ang inyong pong sarili para kayo po ay tumibay, para po kayo maging kagamit-gamit, mawawalan po ng halaga, kabuluhan ang pangangaral ng salita ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, ang nais ng Diyos ni Kristo, kayo ay tumibay. Kaya nga po mayroon po talaga mga pastor na hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Sapagkat ayaw ng mga kapastoran na ito, na mga kapatirang ito na pagkatapos maligtas ay magamit ng kaaway sa kawalang hiyaan o sa kasalanan. So this afternoon po mga kapatid, mga minamahal, titingnan po natin paano ba titibay ang mga mananampalataya. Paano ba tayo titibay? So upang tayo po ay tumibay sa ating pong pananampalataya, dito po sa mga salita ng Diyos na isinulat po ni Pedro, ay kanya pong itinuro. Peter taught them the plan of salvation. So, ano ba yung plano ng Diyos sa ating kaligtasan? Na tayo baga ay naligtas lamang? So, ano next? Ano ang pagkatapos ng ating kaligtasan? Ano yung plano? So, the plan of salvation. So, sabi po dito sa verse 3-5, mga kapatid ng 1 Peter, ito po yung plano ng Diyos sa ating kaligtasan. Or ito yung ating katiyakan ng ating kaligtasan. So, tayo po ay titibay kung alam po natin, kung alam ng bawat mananampalataya yung katiyakan ng kanyang kaligtasan, na siya ay mayroong kasiguraduhan doon sa kanyang tinanggap. Ang sabi po ng verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Dito po ay itinuturo, ipinapangaral po ni Apostol Pedro yung pagkabuhay ni Kristo. Ito yung katiyakan ng ating kaligtasan. Ito yung katiyakan ng ating pananampalataya. Si Kristo ay tunay na nabuhay mula sa mga patay. Sapagkat kung hindi po siya nabuhay mula sa mga patay, mawawala ng kabuluhan ang ating pananampalataya. Our faith is in vain.
So si Kristo po ay talagang tunay na nabuhay upang magkaroon po tayo ng katiyakan. And then verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So yung katiyakan, yung plano ng kaligtasan po natin, tayo po mayroong katiyakan ng langit na ito po ay naka-reserve sa atin. Reserved for you. Amen po ba? So tayo po, ang ating puntahanan ay sa langit. At doon sa langit, ang plano ng Diyos na ang ating pong titirhan ay hindi po kwarto lamang, hindi po apartment lamang. So hindi po bed space lamang. Kundi ang ating pong titirhan sa langit, ang plano ng Diyos ay mansyon. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa John 14. At si Kristo po ang gumawa pa nito. So ganun po tayo ka-espesyal sa Diyos. Hindi ipinag-utos ng Diyos ni Kristo sa kanyang mga anghel. So sabi po dito sa verse 1 muna, tingnan po natin ang verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Verse 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Si Kristo ang gumawa ng mansion na ito. Siya yung naghanda ng ating titirhan. Ito yung plano ng Diyos sa ating kaligtasan. Na tayo, pagdating sa langit, ay meron tayong mansion na titirhan. And then sabi pa po dito sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. So tayo po ay babalikan ni Kristo and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Na kung nasaan ang Panginoong Jesus ay nandun din po tayo. So ito yung plano niya sa atin. So after natin maligtas, ang ating future mga kapatid, our future ay makakasama natin ang Panginoong Jesus saan man siya naroroon. Na tayo ay sigurado may titirhan sa langit. Hindi tayo magsisiksikan po doon. Hindi po tayo mag-aagawan doon. Diba? So talagang may nakalaan pong mansyon bawat isa sa atin. So mga kapatid, yun po ang plano. Ano pa yung plano ng Diyos sa ating kaligtasan? Ang sabi po ng verse 4 ng 1 Peter, tingnan nga po natin 1 Peter chapter 1 verse 4. And whether 1 Peter chapter 1 verse 4. Sabi po dito, to an inheritance incorruptible. So tayo po ay binibigyan ng incorruptible body or glorified body. Yon ang plano sa ating kaligtasan ng ating Diyos. Mayroon po siyang plano na yun nga po someday pagharap natin sa ating Panginoon Jesus, tatanggap po tayo ng glorified body. So sabi po ng 1 Corinthians 15, 51, 52, and 53. 1 Corinthians 15, 51, 52, and 53. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Babaguhin tayo. Verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Babaguhin po tayo. Verse 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Na itong nasisirang ito ay bibihisa na hindi nasisira, at itong may kamatayan ito ay magkakaroon ng walang kamatayan. So yan po ang plano doon sa ating kaligtasan. Mga kapatid, mga minamahal, si Kristo ay may plano sa atin. Diba? Napakaganda ng kanyang plano. At sabi pa nga po sa 2 Peter chapter 3, tinan po natin ang ating pong Bible sa 2 Peter chapter 3, verse 13, 14, 13. 2 Peter chapter 3, verse 13. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. Yan po yung ating hinihintay. Yan po yung ating pag-asa. Na talagang diyan po tayo titira sa new heaven and new earth. Na kung saan talagang ang naninirahan lamang ay katuwiran, ang naninirahan lamang ay mga anak ng Diyos, mga tunay na Kristiyano.
So yan po ang plano ng Diyos. Na diyan sa new heaven and new earth na yan, wala na tayong pagluha pa. Hindi na tayo magugutom pa. Wala na tayong kahirapan pa. Wala na tayong kalungkutan pa. Kaya nga sabi ng isang awitin, sa Kristyano lamang, o saan ba yun, na talagang kundi tuwang panay, yung ating mararanasan, puro kagalakan, wala nang kalungkutan. So yun po yung plano ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. So yan po yung napakaganda natin hinihintay na pangako ng Diyos. So yan po yung plano, plan for our salvation. Na talagang ang kaligtasan po natin ito po ay hindi na mawawala. Hindi na yung mawawala sa atin. Hindi gaya ng tinuduro ng iba na kapag ikaw ay nagkasala ay mawawala ang kaligtasan. Ang kaligtasan kailanman ay hindi ito mawawala sa atin. So sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So tayo po ay ligtas. Tayo po ay talagang naligtas hindi dahil sa ating gawa. So yun po yung magandang regalo ng Diyos sa atin, na ang regalong ito ay hindi na babawiin pa. Diba? So yung regalo ng Diyos sa atin ay hindi na babawiin pa. Hindi katulad ng tao. At ang sabi po ng John chapter 10 verse 27, 28, 29, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And then verse 28, ang sabi po dito, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. They shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So ang kaligtasan ay hindi mawawala. Walang sino man ang makakaagos sa atin sa kamay ng Panginoon Jesus. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Amen. So upang tumibay ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, lagi niyo pong tandaan itong katiyakan ng ating kaligtasan. Huwag niyo po yung kalilimutan na talagang ang kaligtasan, once saved, always saved. So tayo po ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay hawak ng Panginoon Jesus. Hawak din po tayo ng Diyos Ama. Tayo po ay tinubos na sa lahat ng ating mga kasalanan. Pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya talagang once saved, always saved. At ang plano nga po ng Diyos sa atin ay tayo ay tumira doon sa new heaven and new earth, na talagang wala ng kalungkutan, wala ng problema, at wala ng manloloko sa iyo. Diba? So yun po ang plano, bibigyan tayo ng Diyos ng glorified body, incorruptible. So mga kapatid, mga minamahal, sana ito pong katiyakang ito ay talagang inyong ipagpasalamat sa Diyos at lagi inyong inaalala. Ganon tayo kapalan, ganon swerte, hindi ko swerte, kundi tayo po ay mapalad. Wala pong salitang swerte sa Bible. Wala pong salitang bad luck o malas sa Bible. So kaya wag po kayo maniniwala sa mga swerte. So mga kapatid, mga minamahal, lagi niyong ipagpasalamat yan. At lagi niyong alalahanin na tayong lahat na tumanggap na nampalataya kay Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan. So mga kapatid, mga minamahal, nasabi nga po ng isang awitin, kaya nga po, ako hindi po naiinggit sa mga taong mayayaman eh. Hindi po ako naiinggit doon sa mga taong malawak ang lupain. Hindi po ako naiinggit sa mga taong mayroong hacienda or farm. So hindi po naiinggit doon. Sapagkat ang sabi nga po ng awitin natin doon sa Count Your Blessings, ang sabi po doon, when you look at others with their lands and gold. So kung ikaw ay tumitingin sa kanilang malawak na lupain, kung ikaw ay tumitingin sa kanilang kayamanan, mga kapatid, mga minamahal, tumitingin ka sa kanilang malalaking bahay, tinitingnan mo yung kanilang magagandang kotse. Ang sabi po ng awitin, think that Christ has promised you His wealth untold.
So ang Diyos, si Kristo ay meron pong pangako sa atin na talagang kayamanan doon po sa langit. At ito po, sabi po ng awitin, count your many blessings, money cannot buy. Yung ating blessings, yung biyaya po natin na galing kay Kristo ay hindi kayang tumbasan ng pera, hindi kayang bilhin ng salapi. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ipagpasalamat po natin yung mga blessings, biyaya na ito na ating tinanggap kay Kristo. Kaya lagi kong sinasabi, hindi ako naiinggit sa mga tao na talagang ang katawan ay naninilaw. Diba? So sila ay naninilaw pero ako ay wasya. Mga kapatid, mga minamahal, huwag kayong maingit doon sa mga taong napakaraming ginto sa katawan. Di ba? Sapagkat tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Huwag kayong maingit doon sa mga talagang ang kanilang cellphone ay branded at mamahalin. Huwag kayong maingit doon sa mga taong nakakapamasyal sa buong mundo. Sapagkat mayroon pong pangako si Kristo sa ating kayamanan na hindi pa nakikita ng sino man. Amen? So, count your many blessings, money cannot buy. So, yan po. And then, pangalawa, upang tumibay po ang mga Kristiyano sa kanilang pananampalataya, sa kanilang buhay spiritual, itinuro po ni Pedro hindi lamang plan of salvation, kundi the product of salvation. Tingnan po natin ang 1 Peter chapter 1, verse 13. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 13, ito po yung product or yung resulta or bunga ng ating kaligtasan. Verse 13, sabi po dito sa verse 13, mga kapatid, mga minamahal, wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelations of Jesus Christ. So mga kapatid, ang bunga ng ating kaligtasan ay yung hope. Yung pag-asa po natin sa Diyos, kay Kristo. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo, na nampalataya kay Kristo, hindi ka dapat nawawala ng pag-asa. Amen. Dapat lagi kang punong-puno ng pag-asa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana nakikita sa isang tao, sa isang Kristiyano, na talagang siya po ay talagang nakangiti or masaya sa bawat araw ng kanyang buhay. Yun po yung patunay na ikaw ay talagang punong-puno ng pag-asa sa iyong sarili. Di ba? Na ikaw ay umaasa, nananampalataya ka sa Diyos. So, masabi po dito, hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelations. So ito po ay sa pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ito sa pagpapahayag lamang ng kung sino mang tao. So si Kristo po ang nagpahayag ng pag-asang ito. So dapat, kung talagang ikaw ay tunay na sumasampalataya kay Kristo, ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo, ikaw ay makikita sa iyo na ikaw ay punong-puno ng pag-asa. Amen po ba? Amen. Kaya ako po, umaasa pa rin ako, someday, meron akong partner, lifetime partner in the ministry. So, yun po yun. Pinag-pray ko po. Diba? So, dapat punong-puno ng pag-asa na Brian. Diba? So, mga kapatid, ito po yung bunga, product of salvation. Pangalawa, ano po yung bunga na dapat makita sa isang Kristiyano? Verse 14, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. So mga kapatid, pangalawa na product of salvation na makita sa isang tunay na Kristiyano, humility. Pagpapakumbaba, pagsunod, di ba? Kaya nga sabi po ni Kristo, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So sila ay sumusunod sa akin, sabi ni Kristo. So yun po ang dapat na makita sa isang tunay na Kristiyano. Ito po na talagang nagbubunga yung kaligtasan. Amen po ba? Meron pong bunga yung kaligtasan po natin. Salvation produce good works.
Amen? Salvation produce good works, not good works produce salvation. Mali po yun. Kailanman ang gawa ay hindi makakapagligtas. So mga kapatid, mga minamahal, ang tunay ng Kristiyano, talagang yan po ay masunurin sa Diyos. Masunurin, hindi nagre-reklamo. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 1, be ye therefore followers of God as dear children. Na tayo inaasahan sa atin bilang tayo tumanggap kay Kristo, ligtas tayo, ang makita sa ating kaligtasan, bunga ng kaligtasan ay humility, pagpapakumbaba, pagsunod. Sapagkat si Kristo man ay naging masunurin din hanggang kamatayan. Si Kristo ang ating halimbawa ng ating pagsunod. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Hebrews chapter 10 verse 7. Hebrews chapter 10 verse 7. So mga kapatid, mga minamahal, sana makita po sa atin yung bunga ng ating kaligtasan. Kaya ang hirap sabihin na talagang ligtas ang isang tao, ganun pa man, wala po tayong karapatan na sabihin sa isang tao dahil sa hindi niya pagsunod, wala tayong karapatan na sabihin sa kanyang hindi siya ligtas. Ang sa atin lang, tayo po ay hanggang tanong lang tayo, siya kaya tunay na ligtas. Hanggang doon lang po tayo. Itatanong lang natin sa ating sarili, tunay kaya yung ligtas? Eh, pastor, parang wala namang pagbabago sa taong yun. Baka hindi yung ligtas. So, hanggang doon lang po tayo sa pagtatanong. Huwag po natin uhusgahan dahil sa kanyang ginagawa, ay sasabihin natin, hindi siya ligtas. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam at yung tao yun, kung siya baga ay tunay na ligtas. So, mga kapatid, mga minamahal, dapat makita sa isang tunay na Kristiyano yung bunga. Then said I, lo, I come in the volume of the book, it is written of me to do thy will, O God. So si Kristo, na anak ng Diyos, naging masunurin. Dumating dito sa mundo, sa lupa, siya po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Minsan, kapag pag-uusapan ang pagsunod, ang daming angal ng iba, ang daming reklamo ng iba. Diba? So kapag pinag-uusapan ang pagsunod, pero sa ganang akin, talaga ang pagsunod naman po sa Diyos, hindi naman po mahirap eh. At sabi ng 1 John chapter 5 verse 3, tingnan po natin. Kasi kung sasabihin natin mahirap ang pagsunod, ibig sabihin nun, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Diba? So, ibig sabihin, kung sinasabi natin mahirap, ibig sabihin, hindi totoo ang kanyang salita. Eh, sabi ng 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. So, sinasabi po ng salita ng Diyos na ang mga utos ng Diyos, hindi po mahirap, hindi po mabigat. Diba? So, yung utos sa atin ngayon, hindi po yung mahirap, yung utos na ikaw ay sumamba maghapon, hindi po yun mahirap. Yung ikaw ay magbasa ng Bible araw at gabi, hindi po yun mahirap. Yung ikaw ay manalangin lagi, hindi po yun mahirap. Yung ikaw ay magbigay ng iyong tithes and offering, hindi po yun mahirap. Yung mag-akay ng kaluluwa, hindi po yun mahirap. So yun po sinasabi ng talata, His commandments are not grievous. Yung magpatawad, hindi po yun mahirap. Diba? So, hindi po mahirap na talagang bago lumubog yung araw, hindi ka nagalit, hindi po yun mahirap. So, His commandments are not grievous. So, yun po sinasabi ng talata. Kaya kung sinasabi ng ibang Kristiyanong mahirap, ang problema, yung puso po nila. So, yun po yung problema. So, yun po ang product of salvation, hope, humility. Then, verse 15, ng 1 Peter chapter 3, verse 15. Ang sabi po ng verse 15 and 16, but as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversations, because it is written, be ye holy, for I am holy. Next na product, holiness.
Yung talagang nagkakaroon po ng kabanalan ang isang tao. Dating chick boy or dating playboy, di ba? Or dating daming karelasyon. So dahil siya po ay tunay na tumanggap kay Kristo, siya po ngayon ay namumuhay na ng may kabanalan. Dating talagang may bisyo at dating sugarol, dating sabungero, babaero, lalakero. So siya po ngayon ay namumuhay na ng mayroong kabanalan. So yan po ang bunga ng kaligtasan, the product of salvation, holiness. Dating sinungaling, so ngayon ay hindi na sinungaling. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, dapat talagang nagbubunga ang kaligtasan sa buhay po natin. Ano ba? Dating ano? Dating single pa rin ngayon. Ligtas nga. Di ba? O ano ba? Anong pagbunga ng kaligtasan? Wala na kayong maisip? Nakangiti na lang kayo? So yun po, na talagang kung tunay na ligtas, ay nagkakaroon po ng pagbabago. Kaya sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. So mga kapatid, yan po ang bunga ng kaligtasan. Kaya dapat tanungin po ninyo inyong sarili, nakikita ba yan sa inyo? Na talagang nagkakaroon po ng pagbabago. And then last, na bunga. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1, verse 22. 1 Peter chapter 1, verse 22, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto a fine love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. So bunga po ng ating kaligtasan na tayo'y nagkakaroon ngayon ng honest heart. Pusong tapat, pusong malinis. So sana ang ating pong puso ay talagang malinis, tapat, totoo, tunay. Na ang puso natin ay hindi po talaga madumi. Di ba? Na ang puso natin sa harapan ng Diyos ngayon ay nagiging malinis. So yan po ang bunga ng kaligtasan, honest heart. Na talaga nagkakaroon ka ngayon ng puso sa mga kapatiran, puso sa gawain ni Kristo, puso doon sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. So ang puso mo ngayon nagiging mapagmahal. So yun po ang sinasabi po ng verse 22 na sinabi po dito, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto a fine love of the brethren. Love of the brethren. See that ye love one another. See that ye love one another. Kaya po mga kapatid, kayo po ay lagi kong pinag-pray. Na kayo po ay magpatuloy. Na kayo po ay lumago spiritually. Na kayo po ay pagpalain. Yun po yung prayer ko po sa inyo. Na dinggin ng Panginoon ang inyong pong panalangin. Alam ko po kung ano ang inyong mga prayer. Diba? So, salamat na talaga ang Panginoon ay sumasagot po sa prayer. So, yun po, the plan of salvation is the product of salvation. And then the last, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Peter chapter 2, verse 9 and 10. 2 Peter chapter 2, verse 9 and 10. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nations, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light, verse 10, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. So mga kapatid, last na itinuro po ni Pedro upang sila po ay tumibay sa kanilang pananampalataya at huwag mawalan ng pag-asa upang ang mga kapatirang ito ay tumibay. So itinuro po ni Pedro yung purpose of salvation. Ano ba yung purpose?
yung layunin ng ating kaligtasan. Bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? Bakit ba tayo inilagay ng Diyos dito? So mayroon pong purpose yung ating kaligtasan. So mga kapatid, ang purpose po ng ating kaligtasan, sinasabi po ng mga talata dito sa verse 9 na ito and 10, chosen generation and people of God. So the purpose of our salvation is we are saved to serve. We are saved to serve. Tayo ay iniligtas ni Kristo upang tayo po ay maglingkod. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, tingnan po natin ang ating Bible sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Nandiyan na ba kayo? Say amen. 1 Thessalonians chapter 1. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. To serve the living and true God. Upang tayo po ay maglingkod doon sa tunay at buhay na Diyos. Yan po yung ating purpose. So we are saved to serve. So sana talagang tayo po maging masaya, magalak na tayo ay naglilingkod sa tunay na Diyos. Kaya sabi po ni Joshua sa chapter 24 verse 15, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya salamat kanina talagang buong pamilya ni Brother Rocky, buong pamilya ni na Brother Angelito. So sinagot na ang prayer ni Nasay, di ba? Sa si Sai na kahit amen ba, Sai? So, sinagot na ng Panginoon ang prayer ni Nasay na talagang makasama ang kanilang papa. Diba? So, sana talagang magpatuloy. So, yun po, but as for me and my house, we will serve the Lord. Hebrews chapter 9 verse 14. Hebrews chapter 9 verse 14. Ang sabi po ng Bible sa Hebrews chapter 9 verse 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. To serve the living God. So ito po yung purpose ng Diyos, bakit tayo iniligtas. Maglingkod sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. So inalis na tayo doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? Salamat na tayo ay naabot ng katotohanan. Salamat na talagang mayroong nagtuturo pa rin ng katotohanan. Sapagkat kung wala, nasa kaya tayo ngayon? Nandun pa rin. Papunas-punas. Di ba? Lumuluhod. So salamat, merong nagturo sa atin ng katotohanan. Salamat, nandito ang salita ng Diyos. Amen. So mga kapatid, yan po yung purpose natin. Hebrews chapter 12 verse 28, last. Hebrews chapter 12 verse 28. 12:28, Hebrews chapter 12 verse 28. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. So mga kapatid, ito ang ating purpose. Huwag niyong malilimutan, bakit tayo iniligtas? Bakit tayo naligtas? Upang maglingkod sa buhay at makapangyarihang Diyos. So yun po, mga kapatid, itinuro po ni Peter doon sa mga kapatiran upang sila ay tumibay. So itinuro una yung plan of salvation, katiyakan ng kaligtasan, at itinuro ni Pedro yung product of salvation, and itinuro po niya yung purpose of salvation. So our purpose, to save and to serve. So yan po yung ating purpose. We are saved to serve. Naligtas tayo upang tayo po ay maglingkod. To God be the glory. Tayo po ay tumayo at magtapos sa panalangin. Sana po ay lagi natin alalahanin yung katiyakan ng ating pong kaligtasan.
Tayo po yumuko, pumikit, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya na inyo po'y pinagkaloob sa amin, sa buhay na walang hanggan, kaligtasan, katiyakan ng langit. Salamat sa mga biyaya na hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa mundong ito. Salamat po aming Diyos, pinaalala mo po sa amin na kami ay naligtas upang kami po ay maglingkod po sa iyo. Salamat po aming Diyos na kami inyo pong sinasamahan sa aming pong paglilingkod sa buhay na ito. Nandun ang inyong pong gabay, pag-iingat at pagpuprovide ng aming pong mga kailangan. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy mo po kaming gamitin para sa inyong pong kaluwalhatian at sa aming pong paglilingkod, aming pong hinihingi ang inyong pong tulong, gabay, biyaya at kapangyarihan sapagkat hindi po namin ito kaya na mag-isa o kami lamang po. Wala po kaming magagawa. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. At nawa po aming Diyos, lagi namin ibalik sa iyo ang papuri. Ibalik po namin sa iyo ang kaluwalhatian. Salamat na kami po ay ginagamit mo na maging instrumento upang ang mga mananampalataya, ang mga kapatiran ay tumibay po sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pong buhay Kristiyano. Salamat po sa hapong ito. Nawa ano po mga banal na salita na nahayag tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po namin Panginoon Jesus. Amen. Ano po? Nagpili po tayo ng tayo.